Okay, magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan. Muli, nandito na naman po yung lingkod, Epifanio Labrador, dito po sa ating programang Reaction Mo, Birada Mo. Okay, sa ating pagpapatuloy, mga minamahal ko mga kababayan, muli po binabati muna po natin ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao, na lagi po natin nakakasama, maging ating mga kababayan sa abroad, maging ang ating mga solid Epifanio supporters. Okay, siyempre binabati din po natin ating minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maging ang ating minamahal House Speaker Martin Romualdez, maging ang ating minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos. At siyempre binabati din po natin na isang mapagpalang araw at magandang araw kay Congressman Marco Beta. At least binabati natin siya, di ba? O, nagagalit siya pagka hindi natin siya ginagalang. Isang mapagpalang araw sa iyo, Congressman Marco Beta. Ay, hindi niya siguro type yung sinasabi ko. Sige, magandang araw sa iyo, Congressman Malaking Mata. Diba? Okay, sa araw pong ito, mga minamahal kong mga kababayan, tayo po ay dadako sa isang napakahalagang usapin. Ito'y tungkol po sa ginagawang panliling lang ng isang congressman. Na walang iba kundi itong ating best friend natin, na walang iba kundi si Congressman Marco Beta. Na walang katulad sa laki ng kanyang mata. Lalong-lalo na sa kapangitan na animo isang T-Rex. Galit siya nung sinasabi natin pitbull. Galit siya nung sinabihan natin siya na mukhang bulldog. Galit siya. Ba't ka nagagalit? Totoo naman. Diba? Alam nyo, natatawa nga ako sa congressman ito, mga kababayan. Gustong gusto niya na makita ako doon sa camera. Sa tingin nyo, mga kababayan, bakit kaya? Sa tingin lang ninyo. Marahil alam nyo na ang tamang sagot. Alam nyo na yung tamang sagot kung bakit gusto niya akong ipatawag sa kamera. Siyempre, gusto nilang patahimikin tayo dahil sa bawat araw po na tayo po ay nagsasalita dito sa ating YouTube channel. Nasasawata at nabubulgar kasi natin sila sa kanilang mga katiwalian at siyempre sa kanilang mga kasamaan. Kaya nagagalit sila. Galit sila sa akin kasi maingay daw ako Napakaingay ko daw. Napakaingay ko daw at nagsasalita daw kasi ako patungkol sa mga kademonyuhan nila. Siyempre, ang gusto nilang mga vlogger, yung natutuwa sila, yung gusto nilang mga vlogger, yung mga vlogger na pipi, bingi, bulag sa katotohanan, sa mga kajabluhan nila. Yan ang katotohanan, di ba? Yan ang gusto nila. Pero talagang ganyan Di ba? Wala naman akong nakita, simulat sapul na tayo nagsimula dito sa ating programa, sa tagal na ng programa natin, ilang taon na. Wala pa naman akong politikong nakitang natuwa kapag binabanata natin Wala pa akong nakita na isang politiko na nagpasalamat pa sa akin. Thank you at binabanatan mo ko. Karamihan nga nagbabanta di ba? Karamihan nagbabanta talaga alam ko naman tong si Marco Beta dahil alam niyang matinik tayo, talagang wala tayong inuurungan na kahit sino dito sa ating programa. Kaya gusto niya doon dahil gusto nila akong gawa ng ibang mga kaso. Gusto nila akong kumbaga sa alam niyo na yung mga bagay na imposible noon, tulad ng sinabi ko, pwede na ngayon. Diba? Yan ang katotohanan, mga minamahal kong mga kababayan. Okay, para hindi na po magtagal, mga minamahal kong mga kababayan, at mabigyan na rin agad natin ng reaksyon o banat itong ating pag-uusapan ngayon, ito't panoorin muna po natin yung naging pahayag po nito ni Marco Beta dito po sa naganap na rally na kung saan ay kasama niya yung kanyang mga kapwa
Ha? Kapwa. Anong klaseng kapwa? Kapwa tanga. Ha? Hindi lang kapwa tanga. Kapwa diablo pa. Na walang iba kundi yung kanyang mga kasama. So, mga kasama ng araw na yun na nagsasalita siya na kung saan niloloko nila ang taong bayan, no? At kinukumbinsi niya na mali ang ginagawa ng ating gobyerno. So, para hindi na po magtagal, eto't panoorin po natin, mga minamahal kong mga kababayan. Ang totoo po, lahat po tayo'y nalulungkot sa bilis ng mga pangyayari na naganap sa ating bayan. Bigla na lang pong hinuli ang ating dating Pangulo at ang kanyang pagkakahuli hanggang ngayon ay hindi po maliwanag at hindi po ipinapaliwanag ng pamahalaan. Ang sabi po nila ay nag-issue ng warrant of arrest ang ICC. Ito po yung International Criminal Court. At ang sabi po ng pamahalaan, ginawa lang nila ang kanilang tungkulin, ang kanilang obligasyon sa Interpol. At sinerve po ang warrant sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngunit, mapapansin po ninyo, hindi man lang po natin nakilala kung sino yung representative ng Interpol na nag-serve ng warrant of arrest. Ang tanging nagsasalita lamang po doon na nakita natin ay yung isang General Torre at yung kanilang tagapagsalita. Wala po yung representative ng Interpol. Paano mangyayari na isa-serve mo ang warrant of arrest na kinors ng ICC sa Interpol kung wala yung mismong representative ng Interpol na magse-serve ng warrant? Kailangan malaman po ninyo na ang local representative ng Interpol dito sa ating bansa ay yung tinatawag na PCTC. Ito po yung Philippine Center on Transnational Crimes. Bakit wala po yung executive director ng PCTC na siya dapat ang personal na nag-serve ng warrant of arrest? Ang nag-serve po ay yung General Torre na wala pong karapatang gumawa ng bagay na yon. Ang dapat po na gumawa nun ay yung representative ng Interpol na hanggang ngayon ay hindi pinapaliwanag ng pamahalaan. Ang bumasa ng Miranda rights, yung Miranda rights po ay pangkaraniwan yung naririnig pag nanonood kayo ng mga nobela sa TV. You have the right to remain silent, you have blah blah blah. Anything that you will say will be utilized against you in any courts of law. You have the right to engage your own counsel. Yun po yung Miranda rights. Ang nagbasa noon ay si General Torre. Hindi siya ang representative ng Interpol sa ating bansa. Bakit po ganun ang proseso? Nakalagay po sa tuntunin ng ICC na kapag ka ang mamamayan ng isang estadong katulad natin ay hinuli ng Interpol, kaagad siyang ilalagay sa harap ng isang competent judicial authority dito sa bansa na kung saan siya ay naninirahan. Ang ibig sabihin nun, kung dinakip si Pangulong Duterte, dapat siya ay dinala sa harap ng hukuman sa Pasay City sapagkat doon naglanding ang kanyang eroplano. Saan dinala ang Pangulong Duterte? Dinala po sa Villamor Air Base. Ito po ang mga prosesong mali at hindi na po nasunod ang patakaran mismo ng ICC. Ang sabi po sa tuntunin ng ICC, kailangan dumaan sa proseso ng domestic state. Yun nga, kailangan kilalanin, kailangan i-determina kung yung warrant of arrest ay applicable. Kung yung warrant of arrest ay na-issue ng tama. Lahat po ito'y kinakailangan may saayos. At kung walang nalabag
at kung nirespeto ang karapatan ng taong inaresto. Lahat po ito ay hindi nagkaroon ng determination sapagkat hindi dinala si Pangulong Duterte sa isang competent judicial authority. Dapat dinala siya sa pinakamalapit na RTC ng Pasay City, Regional Trial Court. Yun po yung dapat. Dinala po siya sa Villamor Air Base. Ang ibig sabihin po noon ay wala na pong bibigay na karapatan sa kanya anuman. Kailangan na siyang dalhin kaagad doon sa Netherlands. Nasaan po ang katuwiran? Nasaan po ang pamantayan ng batas na sinusunod kahit nasa ICC? So yun mga minamahal ko mga kababayan, malinaw po yung ating napanood, malinaw po yung ating narinig. Alam nyo, pag nagsalita si Marcoleta, akala nyo po mga kababayan, talagang totoo. Pero isang panlilin lang po to. Tandaan po ninyo, kapag hindi po kayo, hindi nyo kabisado si Marcoleta, magtanong po kayo sa akin o sa ibang mga vloggers na kasama natin. Kasi, pag tinignan mo, parang seryoso talaga yung tukmol na to. No? Parang seryoso yung sinasabi niya. Pero, sa likod po na kanyang sinasabi ay mayroon po dong nakaamba na panlilin lang sa taong bayan. No? So, iisa-isahin po natin yung kanyang mga sinabi para linlangin ang taong bayan. Ang totoo po, lahat po tayo ay nalulungkot sa bilis ng mga pangyayari na naganap sa ating bayan. So yun mga kababayan, did you hear that? Klaro ba sa inyong pandinig yung sinabi niya? Kung hindi po, uulitin ko po sa inyo mga kababayan. According to Marcoleta, he said he knew that we were all worried about what happened to Duterte. Ngayon, ang tanong, ito lang po yung simple kong tanong sa kanya kasi matindi po yung sinabi niya kasinungalingan doon. Gaano siya kasiguro sa sinasabi niya na lahat ng Pilipino ay nalulungkot sa nangyari sa puon niya? Yun yung una kong tanong Pangalawang tanong, kaya ba niyang patunayan sinasabi niya? Gayong alam naman po natin mga kababayan na halos lahat ng Pilipino, 90% ng dami ng mga Pilipino sa bansang ito, isama na po natin yung mga Pilipino sa ibang panig po ng ating mundo na talagang nakikiisa po, at talagang masaya sa nangyari pong pagkakahuli dito po kay Digonyo. Alam naman po natin, di ba, na hindi lamang po 10, hindi lamang po 30 katao ang tinanggalan niya ng karapatan. Marami po sa mga Pilipino ang natuwa nung nahuli siya. Dahil sa kanyang ginawang krimen na kung saan 30,000 mga Pilipino ang tinanggalan niya ng karapatan na iharap sa husgado o dumaan sa tamang proseso. No? Marami sa mga Pilipino ang talagang natuwa. Hindi lamang ako, hindi lamang marahil ikaw mismo na nanonood ngayon dito sa ating channel. The first part of what he said was clearly a lie. Klarong-klaro po yun. Kasi paano ko nasabi? Kasi para gusto niyang sabihin, buong Pilipinas, buong mundo, nalulungkot sa pagkahuli kay Digonyo. Sa akin lang natitiyak ko, karamihan sa mga subscribers ko, tuwang-tuwa. Ilan yung mga subscribers natin dito? Hindi lang naman 1,000. Diba? Daan-daang libo ang mga subscribers natin. Pagpalagay na natin, kasama dyan yung mga tulongges, yung mga subscriber natin ng mga abangers. Diba? Marami. Sa ibang mga kasamahan pa natin mga vloggers. Diba? Marami mga Pilipino ang tuwang-tuwa at nakikisa. Kaya, tulad ng sinabi ko, the first part of what he said was clearly a lie. Ngayon, panoorin po natin yung pangalawang video. Yung pangalawang sinabi niya doon sa video pinanood natin. Kasi doon sa una, sabi niya,
lahat daw tayo nalulungkot sa bilis daw ng pangyayari. So, ang ibig sabihin po niya, ang pinakapunto niya doon, yung nangyari po sa kanyang puon. No? Pangalawa, ano bang sabi niya? Ito, panoorin po natin. Bigla na lang pong hinuli ang ating dating Pangulo. At ang kanyang pagkakahuli hanggang ngayon ay hindi po maliwanag at hindi po ipinapaliwanag ng pamahalaan. Ayun, nakita nyo naman, klarong-klaro po mga kababayan. Yung una, sabi niya, tayo daw lahat ay nalulungkot sa nangyari kay Digong. Bagamat hindi naman totoo. Ngayon, dito sa part 2, sa part 2 ng kanyang mga sinabi, na sinabi niya doon na bigla na lamang daw. Bigla, yung salitang bigla kasi, ano yan masasabi mong walang kahit anong kaalaman yung isang tao patungkol sa gagawin sa kanya. So doon pa lang, palpak na. So, sabi niya, bigla. So doon pa lang, malaking kasinungalingan na po yung sinasabi dito ni Marcoleta. O ni Marcoleta na isang tanga, bobo at siraulong membro ng Iglesia ni Manalo na ugod ng sinungaling na kung saan ginagamit ang kanyang reliyon sa kanyang sariling kapakanan. No? So, klaruhin natin to. Sabi niya, wala man lamang daw o paliwanag dito ang ating gobyerno. So, ang tanong, totoo ba yung sinabi niya? Dito, ipapaliwanag ko sa inyo at ipamumuka ko dito kay Marco Beta na naggustong ipatawag ako dahil fake news na yung sinasabi ko, na kung meron man ditong fake news, siya yun. At kung meron man ditong si Raulo, gago at hindi dapat paniwalaan ng mga tao, siya yun. Eto, panoorin nyo to mga minamahal ko mga kababayan. Mr. Duterte was arrested in compliance with our commitments to Interpol. Hours before his arrival, Interpol Manila received an official copy of the ICC warrant. This prompted the Prosecutor General of the Department of Justice to serve the warrant. Interpol asked for help, and we obliged because we have commitments to the Interpol which we have to fulfill. If we don't do that, they will no longer help us with other cases involving Filipino fugitives abroad. This is what the international community expects of us as the leader of a democratic country that is part of the community of nations. So I'm sure that the details that surround this what has happened today are familiar to you. I just wanted to make very, very clear and give you the facts from for the departure of former President Duterte from the Philippines. Sinasabi ng kampo ni PRRD na unlawful arrest daw itong ginawang pag-aresto sa kanya. Well, we followed every single necessary procedure. We had a very good basis on which to serve that warrant and to read him his rights. We followed all the legal procedures that are necessary. So I'm confident that if in further examination, you will find that it is proper and correct. Sir, third question from the MPC. Mr. President, may violation ba ito sa ating soberanya itong pagkaka-aresto kay dating Pangulong Duterte? No. Bakit naman? Dahil consistent naman tayo. Hindi tayo tumutulong sa investigasyon ng ICC. Wala tayong meron tayong contact sa kanila, natural. Pero no, not on an official level. We didn't help them in any way. The arrest
what we did, the arrest that we did today, was in compliance with our commitments to Interpol. It just so happened that that came from ICC. But it's not because it came from ICC, it's because it came from Interpol. Pang-apat po na tanong, Mr. President, sinasabi po nila na ito ay political persecution lamang at may kaugnayan din daw sa 2028 elections. Okay, well, I'm sure sasabihin nila yan. But this case started in 2017 when we were still members of the ICC. And it was during the time of former President Duterte. So I don't see how that can be political persecution on my part, because it was initiated before I even came into the picture. So that would seem. But once again, we have to recognize that, you know, of course, it's natural for people to put lalagyan ng politika, kulay ng politika. Pero sinundan lang natin yung ICC, yung Interpol. Wala tayong, hindi natin kinakausap yung ICC. Marami silang hinihingi sa atin ng mga dokumento, wala kaming binigay. Yun lamang, hindi natin mahindian ang Interpol. Pag sinabi sa atin, tulungan nyo kami, kailangan namin kunin itong taong ito. Dahil, kung maalala ninyo, lahat ng mga tumakas dito sa Pilipinas, kagaya ni Alice Go, kagaya ni Arnie Tevez, kung sino-sino pa, pati naman yung mga human trafficking sa Myanmar, pati sa mga madadamay. Sinong tumulong sa atin para makita natin yung mga ating kababayan na inaapi at ginagamit sa masamang paraan? Ang Interpol. Kaya naman, dapat naman tayo, pagka sinabi sa atin, tulungan nyo kami sa ganito, tumulong kayo. Kaya naman, ganun ang ginawa natin. So yun, nakita nyo ha. Una, at pangalawa, puro kasinungalingan po yung sinasabi po ni Marcoleta sa harap po ng kanyang mga kasamahan o kaisa sa kanyang reliyon na puro mga tanga. Klarong-klaro po ha, napakasinungaling niya. Hindi daw mapaliwanag ng gobyerno. 'Di ba? Hindi daw mapaliwanag ng gobyerno. Napakalaking kasinungalingan po talaga. Tapos ang lakas ng loob ni Marcoleta na ipatawag ako sa kamera dahil daw fake news ako. At minumura ko siya. Putang ina mo naman talaga. Kahit sino mumurahin kang putang ina mo kang Marcoleta ka. O Marcobeta ka. Dapat sa'yo, isalpak sa anidoro. Klarong-klaro yung mga kasinungalingan mo eh. Anti-government kang gago ka. Galit ka kay Epifanio Labrador dahil kinakampihan ni Epifanio Labrador ang gobernong ito. Galit ka kay Epifanio Labrador dahil kinakampihan ni Epifanio Labrador ang aming mahal na Pangulo. Kaya ako ang tinitiran nyo. Kaya ako ang gusto mong makuha para matigil na yung mga sinasabi ko tungkol sa mga katarantaduhan mong gago ka. Mga kababayan, klaro to. Ngayon, sabihin nyo sa akin, sino ang mas fake news sa amin? Ni Marcobeta, si Epifanio Labrador O si Marcobeta? Sige nga. Marcobeta, bago mo ko ipatawag dyan sa kamera, baguhin mo muna yung estilo mo. Baguhin mo muna yung kasinungalingan mo. Ayusin mo muna yung dila mo, yung utak mo. Isa ka pa ng mga abogado pero gago ka, isa kang demonyo. Kaya huwag ka magtaka kung bakit may Epifanio Labrador na nagmumura sa'yo dahil talagang tarantado ka. Sinisiraan mo sa harap ng mga kapatid mo sa Iglesia ni Manalo? Yung aming mahal na Pangulo para ano? Para masolo mo yung boto nila. Hindi kailangan ng mahal na Pangulo namin yung boto ninyong mga igling. Dahil hamak naman na mas maraming mga Pilipino ang bumoboto sa kanya at boboto sa kanya sapagkat malinaw pa sa tubig na hindi nadadapuan ng hangin
yung mga kabutihan na ginagawa ng aming mahal na Pangulo. Ano, Marco Beta, galit ka na naman sa akin ngayon dahil nabunyag ko na naman yung katarantaduhan mo. Ano sinasabi mong hindi na paliwanag? Eh siguro naman, kung yung sinasabi nga ng aming mahal na Pangulo ngayon sa mga nanonood ngayon sa channel ko malamang naintindihan nila. Ikaw pa kaya? Malamang hindi mo nga iintindihin dahil ang gusto mo, ang intindihin yung sayo. Dahil meron kang sariling motibo. Dahil ang gusto mo, maging senador. Kaya nagpapapogi ka sa mga, supporters ni Digongyo. Alam na. Kaya huwag mo nang lokohin pa mga Pilipino. Pero isa lang masasabi ko sa'yo. Sa kangkungan ka dadamputin, Marcoleta. At natitiyak ko sa'yo na 99% sa mga Pilipino hindi boboto sa'yo. Dahil sa pagmumukha mo pa lang, mukha kang chiwawang aso. Na walang ligo. Sa sobrang laki ng mata mo, tulad ng sinabi ko. Para kang demonyo na sinusunog doon sa emperno bagamat buhay ka pang gago ka. Kita nyo ang lakas niyang siraan. Ang lakas ng loob pumunta doon. Sa Tricom ba yun? Tricom. Ang lakas ng loob na sumama doon. Laging sumisingit. Gusto niya lagi siyang bida kahit hindi naman siya kailangan. Kahit hindi siya kasama sa committee. Gusto niya sumingit na sumingit. Alam niyo kung bakit hindi siya pinapasali? Dahil halata, hindi lang masabi ng mga congressman dyan na isa siyang mongoloid, na isa siyang gago, isa siyang papansin na congressman. Gustong magpabida, pabida-bida. Pero kapag katinira na, lumalaki yung mata, gago ka. Diba? Ngayon, Marcoleta, mag-aano ka na naman, papatawag mo ako, putang ina mo. Yan lang masasabi ko. Pera lang doon sa mga matitinong mga congressman niya, katulad ni Congressman Acop, Congressman Dan Fernandez, Congressman Abante, Congressman Ace Barber, at iba marami pa, Luestro, at marami. Lahat ng membro ng Quadcom, lahat yan, mga iniidolo ko. Sapagkat wala silang sinisino, walang pinipili, mahirap ka man o mayaman. Ngayon, sa mga congressman na pinaglalaban natin dito at iniidolo natin, sana naman, hindi porket, alam naman natin, di ba? Yung karamihan, iba dyan, ng mga politiko tuwing eleksyon, lumalapit sa iglesia ni Manalo. Sana naman, huwag niyong ipagpalit yung aking pakikipaglaban para sa inyo dahil lang sa lumalapit kayo sa iglesia ni Manalo tuwing eleksyon. At natitiyak ko sa inyo na kaya kayong ipanalo ng Diyos. Hindi kailangan ng mga igling na yan. Mga tarantado yan, mga yan. Yung mayaman lang yung mga tuwing eleksyon dahil ginagamit nila yung sinasabi ng pagkakaisa mga putang ina ninyo. Halos lahat ng mga tinutulungan ninyo, lahat ng mga inaan niyo, puro mga magnanakaw na politiko. Yan ang katotohanan. Galit na naman kayo. Marami akong prueba na halos lahat ng ini-endorso, lahat ng tinutulungan ng mga iglesia ni Manalo. Lahat puro mga kurap, puro mga siraulo, mga gago, mga demonyo, mga pabigat sa bansa. Imbis na tumulong, nagpapabigat dahil sa pagiging magnanakaw. Diba? So, ganun pa man mga minamahal ko mga kababayan, alam ko magagalit na naman si Marcoleta sa akin dito. Pero, ganun pa man, alam naman natin na yun ang magiging reaction niya. Pero isa lang masasabi ko sa iyo, Marco Beta, hindi ka mananalo. Itaga mo sa bato yan, hindi ka mananalo. Maliban na lang kung gamitan mo ng pera. Maliban na lang kung takutin ninyo ang mga Pilipino. Pero sa totoo lang, marami sa mga Pilipino ang kausap ko na talagang wala ka. Zero vote ka sa kanila. Wala kang botante maliban na lang sa mga kapwa mo, mga demonyo kapwa mo, mga siraulo, mga gunggong, anti-government. Ang buboto sa'yo. Pero, yung matitinong tao, wala. Dahil alam na nila sa pagmumukha mo lang ng isa kang pitbull ng isang reliyon. Na kung saan ay ginagamit yung reliyon para yumaman, ginagamit yung mga politiko para yumaman. No? Kunyari pa galing doon sa mga membro, putang ina nyo. Yan ang masasabi ko. So muli po, tulad po ng sinasabi ng likod, mabuhay po ating inabayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inabayan. Maraming salamat po.